I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, hello sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipinos and OFW. Ayan, Republic of the Philippines. Mga kababayan, ito na po ang hinihintay po ng lahat. May una tayong video, pero siyempre may pangalawa. Dahil dito sa viral na ngayon ang impeachment laban kay Sara Duterte. Nako, di ba? So dahil diyan mga best, nakita mo si speaker mga kababayan. Ayan kanina na talagang binabalasa sa harapan ng mga congressman itong impeachment laban kay Sara, no? So dahil diyan, approve na sa House, uusad na po sa Senado 'yan. Tingnan nyo. Palakpakan po sila. Was. So basahin ko mga kababayan Ito, kung sa unang video natin ay 153, no? Ang nag-sign, no? Ang pumirma laban dito sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ngayon, tingnan nyo naman, no? Sabi ng GMA News. Ayan, no? 1 hour ago. Breaking, 215 members of the House of Representatives have endorsed an impeachment complaint versus VP Sara Duterte. The House Secretary General has been ordered to transmit this to the Senate. Okay. Natataranta na po kayo, mga Duterte supporters. Siyempre, alam ko talagang medyo nasasaktan kayo sa nangyari, pero kailangan din po natin sumunod kung ano po ang batas. Lagi po natin tandaan, tayo matatanda na tayo, nakakaintindi tayo sa mga nangyayari. Ang pundo ng bayan ay dapat gastusin sa tama. 'Di ba, mga kababayan? Ngayon, kung ipaglaban naman ni Sara ang sarili niya, edi why not, 'di ba? It's not too late, guys. Kailangan kumpleto resibo. 'Yun lang naman ipaglaban niya ang sarili niya. Total naman, marami siyang pera. May abogado naman siya. Why not? Hindi niya ipaglaban. Siyempre mga kababayan, ang batas, pag uusig yan, wala kang takas. Lalo't malakas ang ebidensya mo, yung mga witness pa laban sa'yo, patay ka ngayon. Ayan. Ngayon, dahil dito sa nangyari mga kababayan, ito, nagbanta si Pulong Duterte. Nagbanta talaga siya. Naloko na, mga kababayan. Basahin ko sa inyo, okay? Sabi Representative Duterte may banta laban sa mga nasa likod ng impeachment versus Sara Duterte. Nagbanta siya Ano kayang kaya niyang gawin? Edi try niya kung kaya niya, di ba? Kalabanin niya ang batas? Kaya nga Mr. Duterte, gumawa tayo ng kabutihan. Hindi mo naman pwedeng sabihin na yan ay gawa-gawa lamang, sapagkat dumaan po yan sa tamang proseso. Nagkaroon ng hearing dyan po sa House Committee tungkol doon sa pundo niya. Wala siyang maisagot. Kundi yung nagtatantrum pa siya sa loob ng House Committee. Ayan tingnan nyo, basahin natin guys February 5, 2025. Nagbanta si Davao City Representative Paulo Duterte laban sa mga nasa likod ng impeachment laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Agay. If the Marcos administration think it can push this sham impeachment without consequence, they are gravely mistaken. Talaga lang. Bakit ka nagbanta? Ano ang kaya mong gawin? Tawagin mo yung mga membro mo sa triad. Di ba sabi ni Trillanes yan, membro siya ng triad. Pero hindi niya inako. Pero may tattoo sa likod, that is sign of ng membro bilang isa sa kaanib ng malaking organization. Sabi nga nila dragon. Yan, anong klaseng banta ang gagawin niya? Di ba? At ngayon, dahil sa kanyang pagbabanta, medyo maingat. Dapat ang pamahalaan dito sa pagbabanta niya. Delikado po yan. Sabi pa dito tuloy, this is not just about VP Sara Duterte. This is about the
will of the Filipino people. Dapat yun ang iniisip mo ni Sara Duterte. Will of the Filipino people. So why? Why ginastos niya ang pera na wala namang katuturan? Saan niya ginastos yun? Saan niya dinala? Bakit wala siyang explanation? Pati ang kuwa, nasita siya. Sabi mo, the will of the Filipino people, dapat ginastos siya ng tama. Diba? Bakit ngayon? Itong nangyayari. Diba? Kagagawa niya rin po yun. Hindi kagagawa ng taong bayan. Pinapasweldo siya ng taong bayan. Tapos, hindi niya ginastos ng tama yung pundo ng bayan. Ang laki nun mabuti kung 1,000 lang. Diba? The growing discontent and frustration across the country will not be contained for long. Okay? Mark my word. Talaga? Di try mo. Kung anong kaya mong gawin. Baka may kalalagyan ka. Kalabanin mo pamahalaan. Sinong pinagyayabang mo? Sino po ang nasa likuran mo? Ganon. Di ba? Pangit yung nagbabanta. Hindi po maganda yun. Ang makakalaban mo dito, ang mamamayang Pilipino. Except lang yung mga dilis. Magbabanta ka. Bakit? Yung impeachment na yan, gawa-gawa lang ba? No. Hindi po gawa-gawa. Kagagawa ng kapatid mo. This is about the will of the Filipino people daw. The growing discontent and frustration across the country will not be contained by long. Mark my word, this reckless abuse of power will not end in their favor. Giit pa ng sulon. Talaga, abuse of power. Reckless pa talaga. Nagsasalita ka ng ganyan. Tingnan mo naman yung ginawa ng ama mo. Grabe yung pag-reckless niya. Human violation. Daming namatay. Pinagagawa niya. Ang ginawa ni Sara Duterte, abusing of her power. Ginastos niya ng ginastos ang pera. Wala siyang big achievement sa DepEd. Saan napunta yun? Ngayon, pag sinita kayo, nagagalit kayo. Sasabihin nyo, political harassment. Sasabihin nyo, ginigipit kayo. Sus, yan ang hirap sa inyo eh. Nasasanay kayo kasi sa paboran eh. Pues, sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., walang paboran. Kahit kaibigan, pag nagkasala, utas sa batas. Sinabi ni Duterte na pagkabigla at galit ang kanyang naramdaman sa pagsusulong ng impeachment laban sa kanyang kapatid. Sus, anong gusto, mga kababayan, sino ang mas paboran natin? Ang Duterte family o ang panawagan ng mamamayang Pilipino? Di ba? Okay lang sana kung walang ebidensya. Okay lang yun. Hindi siya mauuwi sa impeachment. Natural, ang taong bayan. Kaya nga nagrarally sila for impeachment eh. Di ba? Ngayon, dahil approve na sa House yung impeachment na yan, uusad na sa Senado. Tapos isisisi nyo kay Pangulong Marcos Jr. Excuse me. Hindi niya kayang diktahan ng House, ano na lang masasabi sa kanya ng mamamayang Pilipino pag diniktahan niya yun? Wag nyo nang i-impeach. Ganon. Excuse me. Ayun na lang nga, sinabi niya na, not now. Wag mo nang impeach ngayon. Busy ang tao. Nagre-react ang majority ng Pilipino sa kanya. Siyempre nakita niya yun, yung rally. Sabi ko nga, basahin niyo ang galaw ng Pangulo. Hindi siya anti-impeachment. Pro-impeachment yan, si Pangulong Marcos Jr. Binasa na natin kanina. Hindi siya makikialam. Sabi nga ni Secretary Barsamen doon sa post ng PCO, di ba? Hindi makikialam ang Pangulo kung ano ang hakbangin ng House sa pagpo-proceed itong impeachment na ito. Wala siyang pakialam. Di ba? Kung makialam siya dyan, ay pupunain talaga siya ng taong bayan. Magagalit sa kanya. Si Pangulong Marcos Jr. matalino. Hindi mo na kailangan tawag dito, advisean or pangaralan. No. The sinister maneuvering of certain lawmakers led by Representative Janet Garin to hastily collect signature and push for immediate approval and transmittal of this baseless impeachment case is a clear act of political persecution, sabi ng Sulon. Sa ilalim ng rules ng Kamara, ang isang impeachment complaint na mayroong sapat na endorsers ay direktang ipapadala sa Senado na siyang magsasagawa ng impeachment trial. Agoy! Ang reklamo na walang sapat na endorsement
ay ipapadala naman sa House Committee on Justice na magsasagawa ng pagdinig upang talakayin ang reklamo para matukoy kung mayroong sapat na batayan ang impeachment complaint. Ayun. Ayan ang tinatawag na proseso. This administration is treading treading on dangerous ground. Are you treating to the current administration, Mr. Pulong Duterte? Don't try us. Hindi lang ikaw ang Pilipino sa Pilipinas, oy. Siyempre, paglaban namin ang Pangulo, ipaglaban ang bansang Pilipinas. If they were unfazed by the over 1 million rallying supporters of the Iglesia ni Cristo, then they are blindly marching toward an even greater stone. Talagang one that could shake the very foundation of the rule. Sabi niya pa doon, sabi ng mambabatas. Agay, tuloy. The Filipino people will not sit idly by as this government undermines democracy and silence a position through fabricated accusation. Dagdag ni Duterte. Yan ang hirap, minsan ang mali ginagawa mong tama. So ibig sabihin mali yung ginagawa ng House Committee sa pagdinig sa kaso ay sa hindi tamang paggastos sa pera ng bayan ni Sara Duterte. So kayo ang tama, ganon. Yung 51 billion mo nga nababa pa ang Davao, ang dami pang daming aayusin sa inyo. I'm not accusing him, pero ayun ang lumabas sa social media, ang laki ng ang 50 billion na yan kung saan napunta ba, 'di ba? Dapat usisain ng House yan. Yung 51 billion na yan. Ngayon, sinita na kayo ng pamahalaan. Sinita na kayo ng batas. Ngayon, todo galit kayo. Todo pagbabanta. Anong kaya nyong gawin? Hindi naman papayag ang majority ng Pilipino. Na kayang-kayanin nyo naman manipulahin itong bansa na ito. Excuse me. Sumunod kayo rin sa batas. Hindi kayo ang batas. Wala na kayo sa panahon ng papa mo. Para uso ang paboran. Pwes, iba si Pangulong Marcos Jr. Pag nagkasala, utas sa batas. Ganun lang yung kasimple. Mga kababayan, anong kapalagay nyo sa pagbabanta niya? Hindi, try mo kung kaya mo. Hindi lang yan, mga best. Ito. Sabi ng politiko, the House of Representatives has created the team that would prosecute Vice President Sara Duterte in the Senate Impeachment Court. Sila guys Ay wow, nandyan si Congressman na Jinky Luistro. Ayan, magandang laban ito, mga kababayan. Si Congressman Akop, sino tong isang congressman na ito? Magaling to, bata pa pero magaling. Nakalimutan ko pangalan niya. Ortega ba yan? Hindi, mali. Nakalimutan ko guys, si Congressman Chua. Ito pa yung isa, si Bunggalon. Marami pa, Sino pa dyan? Yung sa baba, hindi ko nakilala mga pangalan. They are familiar to me. Yung mga face lang, pero yung mga name hindi. Sa taas lang. So, dahil dito, si Congressman Gutierrez pala ito, guys. I remember na, si Congressman Gutierrez. So, yan, Sila po ang tatayo. The House of Representatives has created the team that would prosecute Vice President Sara Duterte in the Senate Impeachment Court. Nako, mahabang ito guys, mahabang talakayan. Sabi ko sa inyo, maghintay kayo. Huwag kayong atat. Uusad yan. Luistro Acop join House Prosecution Team for Sara Duterte Impeachment Trial. Eto na. Eto na. Shout out sa mga DDS. Hindi na kayo, wag na kayong sasama ng loob. Idaan natin sa proseso. Yun ang naman ang maganda, di ba? At least makita natin ang korte sa Pilipinas, ang justice system natin sa Pilipinas gumagana. Walang sinisino-sino. Mataas ka man o maliit, pag nagkasala, utas sa batas. Ganun lang yun. Di ba? Wag kayong masyadong kumbaga wag kayong masyadong magre-react tungkol dito. Alam nyo, sa totoo lang, ako lang mga kababayan, siguro, si Sara Duterte, ang vice presidente ng Pilipinas, ipaghanda niya siguro sarili niya. Dapat labanan niya.
labanan niya. Kung talaga wala siyang ginagawang, kung wala siyang katiwalian, ika nga, ilaban niya hanggang sa dulo. Di ba mga bes? Mabibigat ang mga abogado ang tatayo dito mga bes ha. But anyway, ito po yung sinabi ni, yan yung sinabi ni Sal Panelo guys. As I have repeatedly stated, the purpose is to destroy and besmirch the reputation of Vice Sara Duterte with the ultimate goal of disqualifying her from the 2028. Hindi yun. Alam nyo, Atty. Panelo, huwag kayong kumbaga, nanghuhula. Ang punto dito, yung pera ng bayan, yung pundo ng bayan, na ginastos niya, na saan ba kasi napunta? Yun ang ipaliwanag niya. Wala sa 2028, walang problema. Tatakbo siya kung tatakbo siya. Yan ay kung makatakbo. 'Di ba? Wala 'yun. Wag masyadong mamayabang na siya ang pinakamalakas. No, mali kayo. Alalahanin niyo, kilalang kilala na yung mga gawain niya. Lalo na yung sa ama niya, ang daming namatay sa war on drugs. Reflected yan kay Sara Duterte. Anong sasabihin ng mga tao? Hindi ko na ibubuto yan. Mada din yan sa ama niya. Hindi palpak ang pamumuno. Parang ganun no? Ang sasabihin ng mga tao. Ang daming namatay without due process na sinasabi. Sabi mo dito, presidential election being the leading contender. Walang problema kahit contender pa yan. Kahit contender yan. Sa inyo lang po yun. Pero sa majority, hindi contender yan. Magiging loser yan. Their move will only galvanize the support of Filipino, hindi kami kasali dyan, people on VP Sara, and will fan the flames and disgust and rage against their willful and brazen violation of the guarantees enshrined in the Constitution. Paano yung nasasabi naman ganun, Atty. Panelo? So, ibig sabihin, wag na lang palang usisain, o wag na lang sisitahin si Sara, kahit gumastos ng gumastos. Okay lang ganun, pabor. Wala na kayo sa panahon ni Digong, puro pabor Kaya ko nasabi na pabor. Tingnan mo yung kaso ni Kibuloy. Sa panahon ni Digong, very protected siya. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kulong siya. Wow. Ayun guys ang pinaka-latest updates ko sa inyo. Gusto ko lang iparating sa inyo, ayan. Sobra-sobra na yung signature ng mga congressman. Ibig sabihin, talagang mayroon talaga nakikita na hindi tama sa paggastos ng pundo ng bayan si Sara Duterte. Akala nyo lahat ng congressman na yan nakikita nila na may mali sa ginawa ni Sara Duterte. Ito po yung mga signature ng mga congressman na pabor sa impeachment laban kay Sara Duterte. Sabi ng Abante News Online, tingnan unang lumagda si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na ikaapat na impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Agay. Ayan sila. Tingnan nyo mabuti. Isum nga natin. Yan guys. Nakikita nyo? Dandahan ko lang. Para makita ninyo. Okay. 215 ito. Nako, madami-dami ito guys ayan. See? Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Kumusta po kayo? Filipinos and OFW. Ayan, shout out sa inyo mga beswa. Agay. Tingnan nyo mabuti. Baka nandito ang congressman nyo, mga bes. May Isabela pa, Negros Occidental, agay. Samar, sino yun sa Samar? Sino pa? La Union, Biliran, Iloilo, agay. May Capiz pa, Saan pa? Agay. Albay. Maguindanao, Aklan, agay. Ano pa iba? Bulacan. General Santos City, agay. Quezon City. Kita nyo mga bes?
Oh, shout out sa mga nanonood. Salamat po mga beswa sa panonood nyo. Legit po lang tayo dito. Agay, second district ng Kamsur, Antipolo, agay. Kita nyo mga bes. Shout out sa mga nanonood, oh. Oh, ayan. Nako. Baka nadagdagan pa nga yan, eh. Dami, oh. Agay, agay. Oh, ayan. Akbayan, Davao del Sur. Oh, mayroong Davao del Sur, oh. Goes. Oh, ilang ba congressman, mga bes? Diba 300 plus? So, 215. Ilan pa ang naiwan? Oh, ayan. Agay. Agay. Ako Biko, Batangas, oh. Ayan pa. So, yun mga beswa. Ito po yung mga perma ng mga congressman sa pang-apat na impeachment laban kay Sara Duterte. Ngayon ay hinahatid na sa upper house, which is ang ating Senado. Upper house ba yan? Okay. Ayan. Ito pa mga kababayan, ha? Kompleto detalyado na ito, mga kababayan. Ano tawag dyan? Ano yan? Oh. Ayan, oh. Verified complaint for impeachment. Agay! Basahin po natin, okay? O, ayan. Sabi po ng People's Tonight, Articles of Impeachment versus BP Sara inhatid na sa Senado. Agay. O, naihatid na sa Senado yan, ha. Kinumpirma ni House Secretary General Regional Velasco na inhatid na niya ang article of impeachment para sa pagpapatalsik sa pwesto kay Vice President Sara Duterte sa kanyang counterpart sa Senado. Pasado alas 4:40 ng hapon, ayun, ngayong Miyerkules, Pebrero 5. Agay! 2025, oh. Ang articles of impeachment ay may lagda na 215 kongresista na pumapabor sa pagpapatalsik kay BP Sara na higit sa itinatagdang 102 votes o katumbas ng 1/3 ng Kamara upang maiakyat sa mataas na kapulungan ang impeachment complaint. Agay! Tuloy, nagtalaga na rin ang Kamara ng panel of prosecutors mula sa kanilang hanay na uusig sa mga akusasyon laban kay Duterte kapag nagsimula na ang impeachment trial. Yun yung pinakita natin kanina na binasa natin. Pinangunahan po ni Congressman Jenky Luistro. Samantalang naninitiling tikom si Senate President Francis Chis Escudero sa kahihinat na ng article of impeachment matapos maihatid na ito sa kanila ni House Secretary General Reginald Velasco kasabay ng huling araw ng plenaryo ngayong Miyerkules. Wow, talagang hinabol, ano? Ayan. O, ito guys, oh. Ito yung hinatid sa Senado. House of Representatives, Quezon City, Metro Manila, in the matter of the impeachment of the Vice President of the Republic of the Philippines. Oh, ayan, mga beswa. Oh. Hold your breath. And this is it. Let's begin the trial. Sara Zimmerman Duterte, respondent, verified complaint for impeachment. Ayan na, we the undersigned complainants as the duly elected representative of the people comprising at least 1/3 of the members of the House of Representatives of the 19th Congress of the Philippines under oath do hereby file this complaint for impeachment of Sara Zimmerman Duterte, inconvenient Vice President of the Republic of the Philippines, based on the ground of culpable violation of the Constitution, betrayal of the public trust, graft and corruption, and other high crimes and state. Nako, baka maisama pa itong guys, yung pagbabanta niya kay Pangulong Marcos Jr. May kaso pa yung disbarment. Nature of the complaint resolution. Number 1, we are filing this complaint under and pursuant to
to the provision of Section 2 and 3 Article 11. Tama ba? Yung XY na yan, 11. May na tayo sa mate. Sa Roman numeral. Accountability of the public officers of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. 1987 Constitution. Number 2. Respondents' impeachment is being initiated in accordance with the Section 3, Paragraph 4, Article 11 of the 1987 Constitution, as well as Section 2C, Rule 2, and Section 14, Rule 4 of the Rule of Procedures and Impeachment Proceeding of the House of Representative of the 19th Congress. Yan guys Ano mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? This is it. Yan po ang pinaka-latest updates ko sa inyo mga bes. Kaya abangan po na natin ang susunod na mangyayari, ang magiging kahinatnan nito, okay? At ang magiging respond ng Senate. Wala pa silang sinasabi. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.